Ngayon po, ang ating mensahe ay karugtong pa rin po ng mga itinuturo ni Kuya Berlin ng ating mga kapatid. Ito po yung sa Life of Christ na sa ngayon po ay nandun na tayo sa panahon na ang ating Panginoong Kristo ay nasa mission, ministry na siya ay nagpapagaling ng mga may karamdaman, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng mga himala, at ngayon po, ang verses po, ang kukuhanin po nating mga talata ay magmumula po sa katunayan po Marcos yan, Marcos chapter 1, verses 39, ito po yon 39 to 45. At silang tatlo po, si Marcos, si Mateo, tsaka po si Lucas, ay nagkakatulad po sila ngayon ng istorya. Siguro po, nung time po na yon na ang ating Panginoong Kristo ay nagpagaling ng isang ketongin, ay present silang tatlo, at si Juan, posible pong nasa malayo siya, at hindi niya na-record itong pangyayari po na ito. Babasahin ko, ako na lang po babasa. Basahin ko po muna yung 39 kasi kasama po dun sa reference ko po yung verse 39. Hindi ko lang isinama dito sa talata na to. Pero mamaya makikita po natin yan. Sabi po dun sa 39, ngunit sinabi niya sa kanila, hindi, 39 pala. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Pagkatapos dito na po sa 40. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus. At pinagsabihan ng ganito, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling na at malinis na. Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa labas ng bayan, subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Dalawang part po ang mensaheng ito. Pangalawa po, itong pagpapagaling sa ketongin. Pero ang unang part po, yung verse 39. Kasi po, dito po sa verse 39, parang karugtong ito nung last Sunday na message po natin na narinig. Pero kailangan ko pong umpisahan dun sa 35 para makita rin po natin yung kahalagahan ng verse 39. Ang sabi po dito sa verse 35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Yung verse 35 pa lang po na yun, napakaganda na po ng message para sa atin. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus. Sino po sa atin dito ang nagigising ng madaling araw, yung alas 3, alas 4? Huwag po nating isipin na kaya lang po tayo nagigising ng madaling araw ay dahil nawiwiwi tayo, nagugutom tayo. Pero nararanasan natin yon, nararamdaman natin yon. Totoo, nagugutom tayo yung time na yon, nawiwiwi tayo, gusto nating mag-CR. Pero sabi po nung isang naririnig ko, baka daw yung time na yon, kaya doon tayo nagigising dahil ginigising tayo ng Panginoon. Kasi yun po yung pinakamagandang time, napakatahimik, walang istorbo, na magandang may pag-usap sa Panginoon. Katulad ng ating Panginoong Jesus. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Alam niyo po kung saan siya nagpupunta?
lalabas po siya at dun sa may dun nga nung sa Gethsemane, hindi po ba? Sa ang layo ay pukol ng isang bato. Nagpunta siya doon dahil doon siya nananalangin palagi. At yun yung gusto niyang lugar dahil walang istorbo para siya ay manalangin. Baka po may time na nagigising tayo ng alas 3, ginigising po tayo ng Panginoon para makapanalangin tayo sa Kanya na walang istorbo. Pero last time po ang itinuro po sa atin na kahit dun po sa kwarto natin, punta tayo dun. Dun tayo manalangin. Walang istorbo. Ilak natin yung pinto at makikipag-usap tayo sa Panginoon ng sarilinan. At ang sabi po dun sa verse 36, hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. Siguro naramdaman ni Simon na nawala ang Panginoon sa nagpunta. At nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Pero sinabi niya sa kanila, ito po yung ni-read letter ko po, ang sabi dito, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako doon. Makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Kailangan pumunta rin tayo sa mga kabilang bayan, karatig bayan, upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagpunta ko dito. Ang pinakikita po dito na ang misyon po, ang ministry po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang para gumawa ng mga himala, magpagaling sa mga may sakit, magpakain ng maraming tao, bumuhay ng mga patay, magpalayas ng demonyo. Ito po talaga yung mission ng ating Panginoon, ang ministry niya, yung para makapangaral siya ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos. Yun po yung kanyang mission talaga sa pagpunta dito para ipangaral ang salita ng Diyos. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Alam niyo po, tayo po ng mga Kristiyano ay hindi po tayo inutusan ng Diyos para magpalayas ng mga demonyo. Yung nung unang panahon po, nung kasama yung mga alagad, pinahayo niya yung mga alagad, yung mga apostol. 2 by 2 po sila, dala-dalawa. At binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon para makapagpalayas ng demonyo, para makapagpagaling ng mga may sakit. Pero tayo po, na mga Kristiyano, ngayong panahon na to, hindi na po tayo binigyan ng ganyang kapangyarihan. Wala tayong ganyang kapangyarihan. Binigay yon sa mga apostol para ipagpatuloy yung gawain ng Panginoon. Ano po yung binigay sa atin? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para manalangin. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan para manalangin dahil nasa panalangin yung kapangyarihan. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang manalangin at ang kapangyarihan ng Panginoon, ng banal na Espiritu, yun po yung kikilos. Hindi po sa kapangyarihan po natin. Ang binigay po sa atin ng Diyos, ang inutos po sa atin ng Diyos, doon po sa Great Commission, ang sabi po doon, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ito po ay hindi lang sa mga alagad. Ito po ay para sa lahat ng mga Kristiyano, katulad po natin. Naranasan na po natin yung biyaya ng Panginoon. Tinanggap na po natin ang buhay na walang hanggan. Ligtas na po tayo sa tiyak na kapahamakan. Yun naman po ang ipapasa natin sa iba. Katulad ng mga unang Kristiyano na sinabihan ng Panginoon, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Yung mga sumunod sa kanila, ganun din yung make disciples of all nations. Yung mga naligtas, sila naman po yung magsishare po ng gospel sa iba at iti-train naman yung mga sumunod sa kanila at yung mga samampalataya
ay sila naman yung susunod na henerasyon. Ganun, parang ganun. Katulad din naman po sa atin ngayon. Ngayon tayo, susunod sila naman yung mga bata. Yung mga tinitrain natin ng mga kabataan at yung mga bata na tinuturuan ng mga kabataan. Tuloy-tuloy po yan. Yan po yung discipleship. Make disciples of all nations. Ang ibinigay po sa atin ng Diyos ay makapangaral tayo ng Ebanghelyo. Napakahalaga po nung ginagawa ng mga youth na nagtuturo sila ng mga bata dahil na-share po nila yung gospel. At ganoon din po yung ginawa ng mga kabataan sa CGYR. Namigay po sila ng mga tracts, mga babasahin. Ito po ay isang paraan ng evangelism. Isang paraan ng preaching na na-share nila yung gospel sa pamamagitan ng pagbibigay ng tracts. Kung ayaw mang makipag-usap ng tao, yung tracts po na yon, yung babasahin po na yon, yun po yung mangungusap dun po sa tao nakatanggap po nun. Meron pong isang magandang patotoo, yung dating pastor na nagpupunta sa San Miguel, naligtas lang po siya dahil po dun sa isang babasahin na natanggap niya. At siya po yung naging isang Kristiyano at naging isang mahusay na lingkod ng Diyos. At kaya po yung naging niya, yung naging ministry niya, ang ginawa po niya, nagpamigay po siya, nagpa-print po siya ng maraming babasahin. At yun po ay pinamimigay niya. Kasi iniisip niya na sa pamamagitan nito, nalaman ko ang katotohanan, natanggap ko ang biyaya. Kaya gusto kong ibahagi rin ito sa pamamagitan nito. Minsan po, nakakatuwa po kasi nagpamigay kami ng Bible tracts, yung mga babasahin po. Nung isang araw po, may text po, hindi pa uso yung chat po noon eh. May nag-text po, ay sulat pala, wala pa palang cellphone. May sumulat po sa akin. Galing Mindanao, Davao po yata yun. Tandang-tanda ko yung pangalan niya, si Ariel Saligumba. Nagpapasalamat po siya kasi nakatanggap siya ng Bible tracts na dahil dun sa Bible tracts na yon ay nakakilala siya sa Panginoon. At nakalagay pala dun sa Bible tracts yung pangalan ko. Kaya ang ginawa niya, sumula siya sa akin at sa akin nagpasalamat sa Panginoon ng kapurihan po. Siya po ay naging isang pastor, si Ariel Saligumba. Wala na kaming communication ngayon po. Dahil noon ay talagang kahirapan ng communication, sulat-sulat lang, wala pang cellphone. Huwag niyo na pong alamin kung anong year po yun. Yun po ay panahon ng kabataan ko. Ngayon kabataan nyo naman, napakadali ng communication. Kahit sa paanong paraan, pwede nyo i-share yung gospel. Yun po yung nais ng Panginoon. Kailangan pumunta rin tayo. Sabi niya, tayo, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako doon. Ayun, siya naman pala yung mangangaral. Pero inutos niya sa atin na tayo mangaral. Si Pablo po, sinulatan niya si Timoteo. Si Timoteo ay isang kabataan. Ang sabi niya, preach the gospel in season and out of season. Ipangaral mo ang ebanghelyo, napapanahon man o hindi. Walang pinipiling panahon. Basta tayo mamigay, ang Panginoon ang kikilos para po dyan. At ganun nga po ang nangyari, nilibot nga po ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. At dito na po tayo sa part 2 na pinagaling po ni Jesus ang isang ketongin. Ano ba yung sakit na ketong? Dito po muna tayo sa sakit ng tao na yon na encounter ng ating Panginoong Kristo. Ano ba yung ketong? Ang ketong po, leprosy sa English po, or ang tawag dito ay Hansen's disease, ay isang matagalang sakit
na nakakahawa na dulot ng bakterya na ang tawag po doon ay Mycobacterium leprae. Inaatake po nito, nung ketong po, inaatake nito ang balat, ang nerves, ang mata, at ilong. Nagdudulot ito ng pamamanhid, pamumula ng balat, at kung hindi nagagamot, maaaring humantong sa permanenteng pinsala sa katawan gaya ng pagkapilay o pagkaputol ng mga daliri. Hindi ko po alam talaga yung sakit na yan. Pero noon pong ako'y bata pa, ako po'y nag-aaral pa sa elementary, meron po akong naririnig na tungkol sa ketong at meron kaming isang sinasakyang tricycle, suki po namin yun. Lagi po siyang nakagwantes, naka-gloves po, na pag nagmamaneho. Kahit anong oras, naka-gloves po siya. At hanggang sa narinig ko po na meron pala siyang sakit na ketong. Pero hindi ko po napatunayan yun dahil naririnig ko lang. At pero yun lang po yung nabalitaan ko tungkol po sa sakit na ketong. Hindi ko po alam kayo kung may karanasan kayo, kung may na-encounter kayo or may nalalaman kayo patungkol po sa ketong. Okay. Dahil po ito yung topic, ay nag-research nga po tayo na ito pong ketong, leprosy, ay isang sakit, matagalang sakit na nakakahawa na dulot ng ito pong bakterya na ito. At sinabi dito na ina-atake nito yung balat. Mamaya may pakikita po ako sa inyong picture, pero hindi po ito para pagtawanan natin or para pandirihan natin yung sakit na ito, kundi para makita natin yung kalagayan nung may sakit na ketong. Inaatake nito yung balat, nerves, mata, ilong, at yun nga po, nagdudulot ng pamamanhid, pamumula ng balat. Tapos kung hindi po ito magamot, maaari po itong humantong sa yung sinasabi ditong permanenteng pinsala, pagkapilay o pagkaputol ng daliri. Kasi po, nauupod po ito, yung nauubos yung daliri mo, yung laman. Sa paa naman, yung pagkapilay, kasi yun nga rin, na sinisira po yung balat, yung nerves, sa mukha, ganyan. Ayon sa Wikipedia po, ang bakterya na Mycobacterium leprae, yun po yung sanhi, yung bakterya po na yun. Tapos sa paghawa naman po, kumakalat ito sa pamamagitan ng matagal na pakikasalamuha sa taong may untreated na ketong, yung hindi po nagamot, lalo na kapag umuubo o bumabahing. Napakahalaga po pala na mayroon tayong face mask, hindi lang po dahil sa COVID, kundi yung kasi nakakasalamuhan natin maraming tao. Huwag kayong sasakay sa LRT ng rush hour kasi po halos hindi na kayo makakilos dahil magkakadikit na po yung mukha ninyo o kaya naman yung mukha mo nasa kilikili na ng katabi mo. Napakahirap. Next slide po dito sa ano ba yung sakit na ketong. Makikita po natin dito yung sintomas. Sintomas naman. Yung mga maputla o pulang bahagi ng balat na hindi nawawala. Baka tumingin kayo sa mga balat nyo kung ano. Pero ito po, parang sa panahon naman natin ngayon, wala naman na atang ketong. Sikat po yung ketong noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Mamaya makikita po natin yon. Pero sa panahon natin ngayon, parang wala naman akong nababalitaan na tungkol po dun sa ketong. Maputla o pulang bahagi ng balat na hindi nawawala. Pamamanhid or loss of sensation sa mga apektadong bahagi ng balat yung namamanhid, parang walang pakiramdam dahil po yung tinitira po ng ketong yung nerve po natin, yung nerves po. Panghihina ng mga kalamnan, pagkakaroon ng mga sugat
na hindi masakit. Paano sasakit niya? Wala nang pakiramdam po. Sinira na po yung nerves. Sa paggamot naman po, ito po ay nagagamot sa pamamagitan ng multi-drug therapy na libreng ibinibigay sa mga health center. Siguro po kung meron man tayong maranasang ganun, hindi na tayo mamaproblema kasi sa mga health center ay meron namang available na gamutan or gamot. Pag-iwas, ang sabi nga ay prevention is better than cure. Ang maagang pagsusuri at paggamot ay ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan yung pagkalat nito. Ito po yung picture po ng mga sakit na to. Sa balat, sa kamay, sa umpisa akala mo simpleng pangangati lang or pamumula lang, pero humahantong po dun sa pagkaputol ng mga daliri. Pagkaupod, nauupod. Sa likod, ito yung sa mukha po, sa ilong, sa mata, gano'n. Dinadali po niya yan. Yan lang po. Pero salamat, noong din pong time na yon, meron po ang nabalitaan na merong isang lugar sa Caloocan, tinatawag na Tala. Doon daw dinadala yung mga may ketong. Kaya akala ko yung tinatawag na Tala, ito po yung isang compound o kaya ay isang lugar na isolated na ang nandun lang po ay mga may ketong. Ito pala nandun pala yung isang ospital na dinadala po doon. Ito po ay sa Tala, Caloocan City. Ito po ay espesyalista sa mga may sakit na ketong. At pinangalan po itong hospital na ito kay Dr. Jose N. Rodriguez. Kaya alam na natin kung pupuntahan natin, kung kung sakali man na po. Ngayon po, isang taong may ketong ang lumapit sa ating Panginoong Kristo sa verse 40 po yun. Makikita natin doon. Sa panahon po ng ating Panginoong Kristo, ang mga taong may ketong ay tinuturing na marumi. Kasi nga po, nung time na yon, ang sakit na ketong, ito po yung pinakamatinding sakit na sa kanilang kapanahunan. Hindi ko alam kung bakit at kung anong dahilan. Pero siguro po, palagi ko dahil sa buhangin or hindi po ba sila'y naglalakad lang, walang kumbaga wala silang pananggalang sa alikabok o sa katawan. At doon nga po sa panahon ng Panginoong Hesus, yung ketong po ay tinuturing na marumi. Itinitiwalag sa lipunan. Pagka po ang isang may ketong sa Israel po, ay nalaman siyang may ketong, ay inilalabas po siya ng city, ng gate. At yun po yung tinatawag na sinasabi na itiniwalag sa lipunan. At obligadong mamuhay ng hiwalay sa pamilya. Hindi po pwede na manirahan sila sa loob ng city. Ilalabas po sila. Ang sakit na ito ay nagdulot ng matinding physical na pagdurusa at panlipo ng stigma. Kung kaya't sumisigaw sila ng marumi. Yung may ketong po ito, sumisigaw sila marumi para hindi sila lapitan. Upang bigyang babala ang iba, si Jesus ay nahabag at nagpagaling sa kanila. Narito yung mahalagang detalye tungkol po sa ketongin sa panahon ni Jesus. Una po, yung pagkakakilanlan at paghihiwalay. Pagkakakilanlan at paghihiwalay. Ang mga ketongin ay hindi pinapayagang tumira sa mga bayan. Ano po, yung nabanggit ko kanina. Yung mga may ketong po, hindi pwede silang sumawa dun sa society ng malilinis na tao, yung mga walang sakit. Sila po ay inihiwalay. Sila ay namumuhay sa labas ng komunidad o sa mga kolonya ng ketongin upang maiwasan ang paghawa. Sa imagination ko po, parang itong mga may ketong na ito ay nandun sila sa isang lugar
na yung iba po parang sa kuweba lang, yung doon sila sama-sama. Hindi po isang community na nandun po yung maraming tao. Nakabukod po sila. Next po. Panli po ng stigma, yung pong binanggit kanina, itinuturing silang sumpa o parusa ng Diyos. At ang kanilang karamdaman ay simbolo ng espiritual na karumihan. Sa panahon ni Jesus, ang may mga ketong, ang taong may ketong ay tinuturing na marumi. Itiniwalag sa lipunan at obligadong mamuhay ng hiwalay sa pamilya. Ang sakit na ito ay nagdulot ng matinding physical na pagdurusa at panlipo ng stigma. Yung panlipo ng stigma para kung itong yung nakatatak na sa isipan ng tao na ikaw ay may ketong at iniiwasan ka, pinandidirihan ka, kinatatakutan ka. Yun po yung stigma na nakatatak na sa isipan ng tao na ayan. Kaya ano po yun, yung panlipo ng stigma na sinasabi. Kung kaya't sumisigaw sila ng marumi upang bigyang babala ang iba, si Jesus ay nabag at nagpagaling sa kanila. May isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus, lumuhod ito at nagmakaawa. Yung pong focus na yon, yung POV na lumuhod ito at nagmakaawa. Ito po ay isang simbolo or isang senyales ng pagpapakumbaba, yung pagluhod, isang sign po yon ng pagpapakumbaba na ginawa po nung taong may ketong at nagmakaawa sa ating Panginoong Kristo. Nagpakumbaba siya. Ito po yung unang hakbang ng pananampalataya na inaamin niya na siya ay marumi, siya ay makasalanan, at pagkatapos ay sumunod siya sa Panginoon. At yung istorya po ni Naaman, na rinig niyo na po ba yon? Naikwento na yata dito yon yung istorya ni Naaman. Si Naaman po, siya po ay isang pinuno ng kawal. Pero si Naaman po ay may sakit na ketong din po. May sakit siyang ketong. Ang sabi nung isang katulong nung asawa ni Naaman, sabi niya, kung pupunta siya sa propeta ng Israel, siya gagamutin siya at gagaling. Ikinuwento naman ng asawa ni Naaman kay Naaman, yung dapat niya gawin, pumunta ka dun sa propeta ng Israel. Nagpunta po siya, si Naaman. Nung nagpunta si Naaman doon, tinawag po si Eliseo, yung propeta po, si Eliseo, tinawag. Kasi may dumating na sundalo ng Syria. May ketong siya. Ang sabi ni Eliseo, pumunta siya sa ilog ng Jordan, sa Jordan River. Lumusong siya doon ng 7 beses. Pagkatapos gagaling siya. Nung malaman ni Naaman, sabi niya, ang layo nito, pinuntahan ko, tapos hindi man lang siya bumaba. Hindi niya ako hinarap. Tapos papupuntahin ako doon sa ilog na marumi. Ang daming ilog dito sa Syria na malinis, ba't hindi na lang doon? Sabi may nagsabi sa kanya, hindi ba gagawin mong lahat para gumaling ka lang? Naisip niya yon. Kaya ang nangyari po ay sumunod si Naaman dun sa inutos na yan. Alam niyo nangyari, nung ginawa ni Naaman yung utos na yon ni Eliseo, ay kuminis yung kanyang balat at pagkatapos ay nagmukhang balat ng sanggol. Yun po yung sinabi doon. Nung si Naaman po
ay ibinaba niya yung kanyang sarili at sumunod sa propeta. Minsan po yung pride, yun po yung nagiging problema ng mga tao. Kaya ayaw nilang, kaya hindi sila maligtas eh. Kaya hindi sila maakay sa Panginoon. Minsan po, nagpupunta kami ni Kuya Willie sa mga Bible study. Yung Bible study po ni Kuya Willie ay hindi pa po Kristiyano. Pero napakalinaw po ng gospel na na-share ni Kuya Willie. Sabi ko, nung pagkatapos namin, sabi ko kay Kuya Willie, kung pwede lang nating tutukan ng baril tong tao na to para tumanggap sa Panginoon, gawin natin eh. Kasi napakalinaw na po ng presentation ng gospel, walang response yung tao. Dahil sa pride. Hindi niya matanggap na ganun lang kadali yung salvation, yung kaligtasan. Kaya po, yung pagbababa natin sa ating sarili, katulad po nung ginawa ng Ketongin, na lumuhod siya at nagmakaawa, ibinaba po niya yung sarili niya. At nandun po yung kanyang pananampalataya dun sa ating Panginoon. Lumuhod at nagmakaawa pagkatapos po, dun sa next slide, ang sabi dito, kung nais po ninyo, ano yung pinapakita nito? Ang pinapakita naman po nito ay yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kapag po tayo ay may kailangan sa Panginoon, huwag po natin siyang inuutusan na, Panginoon, pagalingin mo yung tao na yon. Hindi po. Hihilingin po natin ayon sa kanyang kalooban. Ano man po yung pinapanalangin po natin, ano man yung ating idinadalangin yung kailangan sa Panginoon, hindi po kailangan na parang inuutusan natin siya. Parang pinagagalitan pa natin siya pag hindi na susunod agad yung ating mga dalangin. Panginoon, sabi mo mananalangin lang ako ayon sa iyong pangalan. Pero bakit ganito? Ilang beses na ako nananalangin. Parang pinapagalitan pa natin yung Panginoon, sinisisi natin ang Panginoon. Kung tayo po ay mananalangin, kung may kailangan tayo sa Panginoon, hilingin natin yon ayon sa kanyang kalooban. Kahit ang ating Panginoong Kristo po, nanalangin siya. Pero ang sabi niya, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kausap po niya yung Ama, Father God. Ang panalangin po niya, Ama, sana ay huwag nang dumating itong saro ng paghihirap, itong sarong ito. Pero huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Tayo po ay mananalangin sa Ama, hihingin natin ng lahat ng iyon ayon sa kanyang kalooban. Kung nais po ninyo. Yun yung ginawa nung Ketongin, sinabi niya sa Panginoon, kung nais po ninyo. At ang kasunod po nun, ang tao pong ito ay, sabi dito, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Napakalakas po ng pananampalataya, napakalinaw ng pananampalataya ng taong ito. Doon po sa hindi na po natin tatalakayin kasi mahaba yun yung sistema po ng pagpapagaling ng sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Pero basahin ko na lang po para malaman din natin yung kanilang procedure, yung kanilang pamamaraan kung paano sila pagka sila ay magaling na. Ang sabi po dito, sa next slide po muna tayo.
tutuloy-tuloy na lang po natin yan kasi po gumaling na yung yung may ketong. Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko gumaling ka." Noon din nawala ang ketong ng lalaki at siya naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus. Next po. At pinagsabihan ng ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay magpunta ka at magpasuri ka sa pari." Yun po yung first step ng mga taong pinagaling sa ketong. Pinapupunta siya dun sa sacerdote po noong time na yon, sacerdote yung tawag. Pero dahil po sa panahon natin ngayon ay medyo pinababaw po yung salita, ang sacerdote po, ang ibig sabihin nun ay pari. Yun po ay kasing kaluhulugan, yun po yung pareho sila, iisa lang po yun, sacerdote at pari. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay magpunta ka at magpasuri ka sa pari. Ayun. Yun po kasing sacerdote, ito po yung magde-declare, sisiyasatin muna niya yung tao, pag talagang malinis na, i-declare niya na malinis na to. At pagkatapos, mag-alay ka ng handog para sa Diyos, ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na. May ritual po yan. Mag-aalay siya ng kalapate, ng ibon, ganyan-ganyan. May ritual po para patunayan at ipakita sa mga tao na siya ay malinis, magaling at malinis na. 44, 40, sige yung next. Ito po pala yon. Pero babasahin ko na lang po para mabilisan. Pagsusuri sa sacerdote. Makikita po natin yun sa Leviticus. Nandun po yung instruction sa Leviticus. Ang taong gumaling ay dadalhin sa sacerdote. Lalabas ang sacerdote sa kampamento upang suriin ang tao. Kung ang ketong ay gumaling na, magsisimula ang seremonya ng paglilinis. Number 2, mga ihahandog para sa paglilinis, 2 ibong buhay na malinis, kahoy na cedro, kulay iskarlatang tela. Alam niyo ba iskarlata? Scarlet po. Yung sa kay Rahab. Nung nagtago si Joshua at si Caleb, naglagay siya ng palatandaan doon, yung scarlet na telang pula. Skarlatang tela at sanga ng isopo. Isang sisidlang lupa na may tubig mula sa bukal. Siguro palayok. Next. Next slide po. Ritual sa mga ibon. Ang isang ibon ay papatayin sa ibabaw ng sisidlang lupa na may tubig. Ang buhay na ibon, kasama ang kahoy na cedro, tela at isopo ay isasaw sa dugo ng pinatay na ibon. Wiwisikan ang taong lilinisin ng 7 beses at ideklarang siyang malinis. Palilipa rin ang buhay na ibon sa bukid. Paglilinis sa sarili, number 4. Lalabhan ng taong nilinis ang kanyang damit. Magtatapyas o mag-aahit ng lahat ng buhok. Maliligo sa tubig at magiging malinis. Pagkatapos nito, maaari na siyang pumasok sa kampamento, ngunit kailangan niyang manatili sa labas ng kanyang tolda sa loob ng 7 araw. Ang nangyari pala na ano siya, ano yung tawag po nung panahon ng pandemic? Quarantine. Ito po. Eh dito, hindi naman siya pwedeng pumasok sa loob ng tolda habang sa loob ng 7 araw. Next po. Meron mong number 5. Mga hain sa ika-7 araw, pagkatapos na po ng quarantine. Sa ika-8 araw, maghahandog siya ng 2 lalaking kordero na walang kapintasan. Isang babaeng kordero, harina na hinaluan ng langis, at isang, ano ba yung dalag ng langis? Walang kapintasan sa dalag. Gagamitin ng dugo ng hain at langis upang pahiran ang kanang tainga. Kanang hinlalaki
sa kamay, at kanang hinlalaki sa paa ng taong nililinis, na sumisimbolo sa pagtatalaga ng kanyang buong pagkatao. Yun po kasing mga, yung sakit na yun, nagsisimula din sa mga sulok-sulok, sa mga parte ng katawan. At ang mga ritual na ito ay nagpapakita ng paglilipat mula sa pagiging marumi na naghihiwalay sa kanila sa komunidad at sa dako ng pagsamba tungo sa pagiging malinis upang makasama muli sa sambahayan. Meron pong best example na nangyari, yung 10 ketongin. Yun pong 10 ketongin ay na-encounter din ng ating Panginoong Kristo. Malayo pa kasi hindi sila pwedeng lumapit. Ang sabi ng 10 ketongin, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ang ginawa ng Panginoon sa madaling salita po ay pinagaling yung 10 ketongin. At humayo kayo at magpasuri sa saserdote. Nung papunta na sila sa saserdote, nakita nila malinis na sila. Yung isa bumalik, yung siyam nawala, umalis, hindi na bumalik. Ang sabi ng Panginoon, hindi ba 10 yung gumaling? Nasaan yung siyam? Ba't isa na lang itong bumalik? Siya po yung Samaritano, lalaking Samaritano. Tayo po, yung kalagayan po natin, dati, na tayo po ay makasalanan, para po tayong merong sakit na ketong. Yung pong mga taong wala pang relasyon sa Diyos, para po siyang may sakit na ketong na siya po o tayo ay marumi dahil sa sakit po natin. Hindi lang po ketong yung sakit natin. Ang sakit po natin ay ang kasalanan. Yun po yung problema natin. Kailangan tayong luminis mula sa kasalanan. At yun ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo. Siya lamang po ang makakapaglinis sa atin. Ano yung next po natin? Ito pong verse 45. May 44 pa yata. Wala. Doon sa verse 44 po, ang sinabi po dito, at pinagsabihan ng ganito, huwag mong sabihin ito kanino man, sa halip ay magpunta, yung kanina, no? Ito na ang 45, ito pong, ito. Yung last verse po natin, 45, ang sabi dito, ngunit pagkaalis ng lalaki, ay kanyang pinamalita ang nangyari sa kanya. Ano po ba yung bilin ng Panginoon sa kanya? Yung sa verse 44, ang bilin sa kanya ay 44. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay magpunta ka at magpasuri ka sa pari. Pero ang ginawa po nitong tao, pagkaalis ng lalaki ay kanyang pinamalita ang nangyari sa kanya. Bakit po kaya na inuutos ng Panginoon lagi, lalo na po dun sa mga pinagaling niya mula sa ketong, na huwag mong ipamamalita yung huwag mong pagsasabi sa ibang tao. Alam niyo po kung bakit. Dahil po ito po yung mga dahilan. Yun pong unang-una po, pag-iwas sa maling inaasahan sa Mesaya, sa ating Panginoon, sa tagapagligtas. Kasi po, noong pong panahon ng ating Panginoong Jesus, maraming Hudyo ang umaasa na ang Mesias, ang Mesaya, na magiging pinunong militar o politikal na magpapalaya sa kanya mula sa Roma. Yun po yung inaasahan ng mga Hudyo noon, na ang Mesaya, ang tagapagligtas, ay isang barbaro, makikipaglaban. Pagkatapos ang makikita nilang Mesaya, itong isang manggagamot, karpintero, preacher,
hindi pa panahon. Gumagawa ng himala. Yun po yung isang dahilan. Kaya ayaw pa niyang ipagsabi na ginagawa niya yon. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa labas ng bayan, subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Pangalawang dahilan po kung bakit sinasabi yun ng Panginoon na huwag mo munang sasabihin ito. Kasi alam po ng ating Panginoon yung kanyang kasikatan ay magiging magpapabilis sa galit sa kanya ng mga tao. Yung parang political po, ano, dahil yung nangyayari, habang sumisikat itong inuusig na leader ng ating bansa, ay lalong nanggagalaiti itong mga gustong mahatulan na siya. Parang ganun. Ang Panginoon, kapag nalaman ng mga kalaban na siya ay nandirito, nagpapagaling, nandun na yung galit ng mga tao. Parang hinihintay lang ng Panginoon yung God's timing. At pangatlo, yung pagdagsa po ng mga tao, dahil nga po hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus dahil po sa mga tao na nagpuntahan dun sa lugar na yun. Hindi naman nagalit ang Panginoon nung sinuway ng lalaki yung ginawa niya. At panghuli, pagsunod sa kautusan. Sa kaso po ng mga ketongin, inuutusan sila ni Jesus na pumunta muna sa pari. Ito ay upang sumunod sa kautusan ni Moises at magsilbing patotoo sa mga leader ng relihiyon na ang kagalingan ay tunay at mula sa Diyos. Yun po yung magpapatunay. Testimony po yun ng pinagaling na katulad din naman po natin na tayo po ay gumaling sa ketong, meron din po tayong testimony. Yung testimony po na yun po yung mangungusap sa mga tao sa ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi po yung minsan po yung magsasalita tayo, hindi po yan yung alam nating testimony. Tatayo tayo dito sa harapan tapos magte-testimony tayo. Mas matibay po, mas mabisa pong testimony yung buhay po natin. Na makikita po ng tao na tayo gumaling na, malinis na tayo sa ketong. Ibig sabihin na tayo po ay hindi na katulad nung dati. Hindi na tayo yung makasalanan na katulad noon. Dati pagkagising pa lang natin ay nasa kanto na tayo, na ipag marites na tayo. Magtataka yung tao, bakit siya ay hindi na ganun? Bakit siya hindi na hindi na siya katulad nung dati. Corinthians, na ang taong binago ng Panginoon ay hindi na siya yung dati, kundi binago na siya. Yun po yung ating topic ngayon tungkol po dun sa pinagaling na ketong ni Jesus, ang isang ketongin. Next week po ay chapter 2 na po tayo sa Life of Christ.